Malaking biyaya na tayo ay binigyan ng Diyos ng mga mangangaral at guro ng kanyang salita. Huwag magkamaling isipin na ang itinuturo nila ay sarili nilang pag-iisip bunga ng pag-aaral ng Biblia. Ang salita ay tinawag na salita ng Diyos dahil Diyos, hindi tao, ang nagsalita. Kung may ginamit mang tao ang Diyos, hindi sila, kundi ang Diyos ang nagsalita. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita ay kanyang pag-iisip. Ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. May kapangyarihan ng salita na gawin ang layunin ng Diyos. Sinabi niya, kung paanong ang ulan at ang niyebe ay bumabagsak mula sa langit, at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Sa mga huling araw na ito ay nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang bunga ng salita ng Diyos ay pagkakilala sa Kanya at sa Kanyang anak. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao ang salita ng buhay. Iyaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatototohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ang Panginoong Hesukristo na namatay para sa ating kasalanan at binuhay ng Ama, ang buhay na salita ng Diyos na mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kubilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Tayo ay nabubuhay hindi lamang dahil sa pisikal na pagkain, kundi dahil sa Panginoong Hesus na ating pagkain at inumin ng buhay. Sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Mauunawaan natin ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi ng ating laman. Sinabi ng Panginoong Hesus,
Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ang sumampalataya kay Jesus ay isinilang na muli dahil sa salita ng Diyos. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ang isinilang na muli ay naging bagong nilalang kay Kristo. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang mananampalataya ay mayroong bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng Diyos. Kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ang pagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ng Diyos muli ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang hiniling ng Panginoong Hesus sa Ama. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan.